PBBM, inutusan ng PCG, China paalisin sa West Philippine Sea. Sa wakas, West Philippine Sea mababawi na. China nataranta sa pasabog ni PBBM. Yan ang ating panonoorin mga tol. Bibigyan ng reaction video mula rito sa channel ni Pinoy News TV mga tol. So, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Alam po ba ninyo na itong panahong ito ay siyang may tuturing nating tamang pagkakataon na talagang maipanalo, mapanindigan, mailaban ng Pilipinas at ng gobyerno at ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Tama. Para tayo ay magkaroon ng kapayapaan at matigil ang harassment na ginagawa ng China. Tama no? Wala namang ibang tamang panahon kundi yung ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin, next administration na lang. Ngayon, ano muna tayo, no? Chill-chill lang tayo. Hindi pwede. Hindi rin naman natin lalo pwedeng sabihin, dapat nung nakaraang administrasyon pa. Kasi tapos na yun eh. Wala na tayo magagawa doon. So yung ngayon, mga tol, ito yung pinakatamang pagkakataon since may ginagawa naman ng ating gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng ating sandatahan, no? Bibigay sila ng budget at sinusuportahan nila yung modernization program at hindi sila bumibigay no sa mga paninindak, mga pangaharas ng China. So ito yung pinakatamang panahon. Dahil tulad nga nung sinabi ko mga tol, ang takbo ng ating bansa ay depende sa kung sino ang namumuno o kung ano ang administrasyon natin mga tol. Like for example, last administration natin mga tol panahon ni Pangulong Duterte, kaibigan natin ang China. So malaya silang nagagawa kung ano ang gusto nila dyan sa West Philippine Sea wala tayong nababalitaan mga tol. Kaya nga ang bukang bibig lagi ni Senator Robin, di ba? 6 na taon na itawid niya yan nang hindi naman nangangailangan ng kano. Paano pinalaya sa mga kano rito? 6 na taon daw, wala naman daw tayong mga ganyang klaseng tension mga tol. Yun ang akala din natin. Pero ngayon, eto nababalitaan natin na sa panahon daw ni PRRD ay nakaranas sa mga PCG, AFP na mga pagsadsad, mga pagsalpok ng mga barko ng China mga tol, pero hindi natin nababalitaan 'yan. So etong panahon na 'to mga tol kung saan na-expose na sa buong mundo, hindi lang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo na-expose etong ginagawa ng China mga tol. Ito yung pinakatamang pagkakataon. Dahil kapag sumunod na yung administrasyon, halimbawa natapos na yung panahon ni PBBM, hindi natin alam kung paano yan magpapalakad. Di natin alam kung itutuloy niya ba itong ginagawa ni PBBM o layas ulit kayo mga Amerikano, pasok ulit kayo mga China. Hindi natin alam mga tol, kaya ito yung pinaka the best time niyan. Tuloy natin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ilalim po ni Pangulong Duterte noong mga nakaraang taon at iba pang naging Pangulo, alam naman natin kung ano ang nangyari. Diba? Parang inabuso tayo or hindi gaanong maingay ang isyo o usapin diyan sa teritoryo ng Pilipinas. Mm-hmm. Ngayon, sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nag-iba. Kasi matapang, matalino, at seryoso na inilalaban natin ang West Philippine Sea. Okay? So, ang ibig sabihin nito, nasa tamang direksyon ang gobyerno sa ilalim ng ating saligang batas at sa international law. At yung malakas na suporta ng international community, mga business sector or mga gobyerno tulad ng Amerika, European Union, Japan, mga bansa sa Middle East, hindi man lahat pero marami na rin, ang Australia, New Zealand, Canada, at marami pang iba, ang South Korea. Ito na ho yung pagkakataong nakita natin ang suporta ng maraming at malaking mga bansa. Kung ikukumpara natin mula pa noong 1987, okay? Hanggang ngayon lang po nakita natin ang malalakas na deklarasyon at suporta ng malalaking mga bansa sa atin sa isyung ito. Alam niyo kung bakit?
From day one kasi nanindigan na si Pangulong Marcos at itutuloy niya yan hanggang sa matapos ang kanyang term sa 2028. Kaya yung 6 na taon, ang natitira 5 taon kalahati na lang. Itong panahong ito ang dapat na makuha natin ng ating karapatan dyan at paninindigan. Dahil alam niyo kung bakit. Sino man ang susunod na presidente sa 2028, wala tayong kasiguruhan. Hindi natin pwedeng panghawakan. Tama. Kung kaya nilang ituloy itong labang ito ni Pangulong Marcos at ang ating militar at ang taong bayan. Tulad ng sinabi ko Dyan kanina. sa West Philippines Sea. Kasi pag hindi po itinuloy ito ng susunod na Pangulo, hindi natin alam kung sino yan. Mababali wala po itong labang ito. At patuloy tayong aabusuhin. Baka madismaya rin ang international community at malalaking bansa dahil hindi magiging consistent ang Philippine government. Yun ang dapat pang-ingatan. Di ba nga meron nga tayong nabalitaan dati, di ba? Di ba 2016 kay Pinoy na naipanalo natin yung arbitral ruling, di ba? Sa Daheg. Sakto yun, 2016 mga tol, pumasok naman si President Duterte, di ba? 2016. So, ang mga balita na nabalitaan natin, parang hindi yata ipupush ni President Duterte yung arbitral ruling na yon, hindi niya ipapatupad, no? Kaya ang naging nangyari, nasana yung China na kahit meron ng arbitral ruling o may hatol na yung korte, yung International Court, namamalagi sila diyan sa sa West Philippine Sea mga tol. Dito sa ating nasasakop na teritoryo na dapat nung panahon pa lang ni President Duterte na ipatupad na yun kasi siya na yung sumunod na presidente, di ba? 2014 nung naipasa yung reklamong yun, yung complaint doon sa korte, tapos 2016 nga naibaba na yung hatol. Nanalo tayo doon mga tol, napawalang bisa yung claim ng China. Kung ang ginawa ng presidente ay ipinush yun at talagang ipinagpilitan, total matapang siya, di ba, noong mga panahon na yun mga tol. Don't get me wrong mga tol, gusto ko si Pangulong Duterte at talagang magpahanggang ngayon gustong-gusto ko yung pamamalakad niya dahil talagang kamay na bakal yung ipinatupad niya nun. Ang nababalitaan natin na nasasawi yung mga addict, no? Hindi yung mga hindi yung mga biktima mga tol. Pero usapang West Philippine Sea mga tol, medyo doon naging malambot siya, no? Kasi talagang siguro ang layunin niya naman baka sakali kapag kinaibigan natin ng China, pinaalis natin yung banta sa China which is ang Amerika, gaganda ang pakikisama nila sa atin at magiging kaibigan nila tayo. So, yun nga ang ginawa ng President Duterte. Ang problema, etong kinaibigan niya ay mga hindi pala maayos kausap, no? Etong kinaibigan niya ay hindi pala tao kausap mga tol, no? Pagkatapos mong kaibiganin, talagang pilit at pilit nilang kukubkubin yung pag-aari mo kahit na meron ng sinabi ang korte, International Court, wala silang pakialam doon, hindi nila nirerespeto yon mga tol. No? So eto na nga, napalitan na ang presidente natin, panahon na ni BBM at ngayon natin ipinupush to. Etong arbitral ruling na to ng Court of Arbitration mga tol. No? So hanggang 2028 mga tol ang term ni PBBM, sana magtagumpay tayo rito. Dahil kung hindi, tulad nga ng sinabi ni Mike Abe, wala tayong kasiguraduhan sa susunod na presidente kung ano ang gagawin niya. Kung hindi niya ba sasayangin yung effort ngayon ng administrasyon, yung effort ng sandatahang lakas natin, o pagdating ng panahon niya o ng administrasyon niya, welcome China again. We are friends. No? Hindi natin alam yan mga tol. Tuloy natin to. Hindi po tayo nagmamadali, pero dito sa nangyayaring ito, maswerte na tayo dahil may presidente tayong naninindigan dito. Kung ating babalikan, ayaw ko ng pangalanan, yung mga nakaraang presidente, ano bang nangyari talaga? Tulad ng tanong ko kanina. Di ba? Naging pa-easy-easy lang tayo. Lumaban tayo sa korte, napanalo tayo, pero hindi naman pinansin. So ngayon, implementation na ng ating pinanalo sa korte ang dapat ipakita. At yung paglalagay, deployment ng Coast Guard at ng barko ng Navy sa West Philippine Sea at pagbibigay ng proteksyon sa mga mangingisda, malaking bagay po yan. At itong matatapang na statement ng ating militar at na Department of National Defense, ngayon lang nangyari ito. Ibig sabihin, seryoso na.
Lalo na yung sabihin ni Secretary Teodoro na squatter ang China sa West Philippine Sea. Wow! Kakaiba po yun. Ngayon lang nangyari yan. Di ba? So yung napakahalaga po nitong nasimulang ito ng ating bansa na dapat ay ating tapusin at ating maipanalo para tayo magkaroon ng katahimikan. Kasi pag naglaylo tayo at hindi tayo pumalag sa ginagawa ng China, makukuha sa atin hindi lang ang West Philippine Sea. Baka pati yung Philippine Rice at iba pang lugar na katabi ng West Philippine Sea, kuhanin din sa atin. Malaki ang mawawala sa atin. At higit Baka nga yung susunod na presidente, pahila pa yung no? BRP Sierra Madre. Well, wag naman sana mga tol, pero pag ginawa niya yan, malamang magagalit sa kanya taong bayan. Pero pwede niya maging dahilan, mamili kayo, BRP Sierra Madre o lulusubin nila tayo. Pwede yun, no? So maiintindihan ng mga taga-suporta, no? Sige, para hindi tayo lusubin. Tanggalin na lang yan kung yan ang magdudulot ng kaguluhan sa kapayapaan natin. Patay tayo dyan mga tol, no? Di sana noon pag ginawa ng China yan, 1998, no? sa lahat, pagyurak yan sa ating obligasyon bilang tao, bilang Pilipino sa darating na lahing kayo mangging Pilipino. Yun po yun. Teritoryo ang pinag-uusapan dito. Parang sa isang pamilya, pag pinamanahan ka ng iyong mga magulang, ng mga property, bago sila nawala, dapat ilaban mo yan. Yun. Sa lahat ng klaseng paraan. Mhm. Huwag mong pamimigay, huwag mong papaagaw sa iba. Yun din ang dapat na maipamana ng kasalukuyang gobyerno sa mga darating na panahon at darating na mga Pilipino sa bansang ito. Yun po yun eh. Kaya dahil hindi tayo sigurado kung sino ang susunod na Pangulo at hindi rin tayo sigurado kung paninindigan itong ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan. Kaya mahalaga ngayong under Marcos administration na ito'y mapanindigan nating lahat. Kaya sana naman yung mga Pilipino na patuloy na naliligaw ng landas, nanliling lang o nagpapagamit sa China, para tayo ligaw sa isong ito. Mali po yan. Okay? Panahon na ngayon. Kung inyo mapapansin, mas agresibo din ngayon yung mga pro-China. Mas agresibo din ngayon yung mga hindi naninindigan para sa mga Pilipino at sa bansa kumpara sa nakaraang mga taon. Oo, ang titigas pa ng mga mukha ng mga yon, no? Ang background nila, mga bayaning Pilipino. Pero pinagtatanggol nila, bansa ng China. No? Ay, ang background nila, mga tol, sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, sila Juan Luna. Yung mga yun, nagbuwis ng buhay yun para ipaglaban ng bansa natin laban sa mga mananakop. Tapos sila, binibaby nila yung mga mananakop ngayon. Ito na yung mga makabagong mananakop eh. Diba? Ito nga, hindi ba mananakop yung paaalisin mo yung mga mismong Pilipino dito sa ating bakuran? Tapos gusto mo, tayuan mo yung bakuran na hindi naman sa'yo, tas sasabihin mo sa iyo, sa inyo, o di hindi ba mananakop yan? Tapos yun ang pinagtatanggol nila mga tol Kasi alam nila, seryoso ang ating kasalukuyang pamahalaan. Marami nang sumusuporta sa atin. Hindi lang kapwa Pilipino, kung hindi ibang lahi. Yan ay nakikita na nila. Alam yan ng China. Kaya kumbaga sa aeroplano, naka-take off na tayo. Wala na tayo sa tarmac. Nakalipad na, paakyat na sa tagumpay. Kailangan magtuloy-tuloy yun na ating panindigan. Kaya samahan po ninyo ako. Hindi ito para sa akin lang o para sa atin ngayon. Sa ating bansa ito. Yes, sama-sama tayo dyan mga tol. Palipad di ba? Andiyan dyan yung ginagawang effort ng gobyerno mga tol. Napakabilis lang ng 5 taong nalalabi o ng 4 na taon. Hindi natin mamamalayan 2028 na mag-election na mga tol. At hindi pa natin na kukuha ang tagumpay dito. Pero sana maipanalo natin to nang hindi aabot sa sa gulo talaga o gera mga tol. Pero ang kailangan lang talaga ng bawat Pilipinos magkaisa, no? Wag maging aware kayo, dapat maging vigilant kayo sa mga nagpapakalat ng mga hindi kasalanan ng China, walang kasalanan ng China diyan, mga ganung mga bagay mga tol. No, hindi naman magsisinungaling yung mga video, hindi naman magsisinungaling yung mga balita na nakikita natin. At hindi magsisinungaling yung mga photo na ang China ay tinatayuan na ng isla, itong ating tawag dito, soberanya, West Philippine Sea mga tol. Lagi niyong tatandaan
tayo na pagkalooban ng ano 'no, tayo na pagkalooban ng bahagi dito sa karagatan na 'yan. At yung bahagi ng karagatan na 'yan mga tol ay hindi lang tayo dapat ang makinabang kundi yung mga susunod pang henerasyon. Kaya hindi tayo dapat pumayag na yung ibang bansa sila lamang ang makikinabang sa bigay ng Panginoon mga tol. At yung matitira sa atin ay wala, wala. Parang ambon na lang mga tol 'no, ay wala mangyayari do'n. Isyong ito. Ang sabi ni Pangulong Marcos na sinasabi niya sa Militar at Department of National Defense, huwag kayong titigil. Ituloy ang operation sa West Philippine Sea, anuman ang mangyari. Wow! Nakaka-proud na statement yan. Ba, matinding utos 'yun 'no. Ano man ang mangyari, huwag kayong titigil. Napakatinding utos 'yun ng PBBM mga tol sa sandatahang lakas, 'di ba? Nakaka-proud bilang Pilipino na galing sa matataas na opisyalis Mhm. mula sa Office of the President. Yan ang kailangan natin na ngayon lang natin narinig yan. Kaya mula day 1 sa ilalim ng Marcos administration hanggang 2028, dapat ito'y magkaroon ng closure. Dapat makuha natin ito ng lahat ng paraan na legal. Hindi tayo makipag-away. Dapat mawala na, matigil na ang pambubuli, pagpapaalis, at kung ano man treatment ng China sa atin. Mhm. Ngayon po'y dahan-dahan na tayong nananalo dyan dahil mas marami tayong supporters na mga bansa kaysa kanila. Yes. Yan po yun. Okay? Kaya huwag kayong titigil. Huwag tayong titigil. Samahan niyo ako. Hindi ako magsasawang magpaliwanag at magkumbinsi sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad para dito sa labang ito. Yan, samahan nyo rin tayo mga kapatid dahil di tayo magsasawang magbigay ng opinion at reaction video sa mga balitang to. Dahil bukod dun sa mga balitang naririnig natin, ay gusto pa natin makapagdagdag pa ng side comments sa kanilang mga sinasabi mga tol para mas lalong maunawaan ng marami mga tol. No, at maging tulad nga ng sinabi ko kanina, maging vigilant kayo, maging aware kayo na baka yung pinapakinggan nyo, no, binubola na pala kayo, inuuto na pala kayo para maging pro-China na rin kayo, no? So anong masasabi mo rito mga kapatid? Comment kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga po pala si Shobal D. Peace out.